ang era na magpapabago sa hinaharap ng Cyrus City. Dahil mukhang dito na magsisimula ang Continental Tournament kung saan makikilala natin ang mga malalakas na younger generation sa iisang academy. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ang matinding examination na naganap sa pagitan ni Arthur at Caspian, sinabi ni George sa lahat na tapos na ang examination sa araw na to at lahat ay pumunta sa front desk upang kunin ng kanilang adventurer's card. Pagkatapos, habang napamuni-muni itong si Caspian sa kanyang office, hindi talaga mawala sa kanyang isipan ng kanyang naging laban kanina kay Note, na pinaramdam sa kanya ang matinding presensya na kaya siyang talunin nito anytime at partida mga lads, isang elements lang ang ginamit ni Arthur. Kaya napa-exhale na lamang siya ng napakalalim at napalin sa kanyang upuan. Biglang pumasok ang dalawang examiner na nakikiusap kay Caspian na bigyan sila ng paliwanag kung ano ang nangyari kanina. Kung saan kalmadong sinabi ni Caspian na isara nila ang pintuan. Kaya parang mga maritis ang dalawa na dahan-dahang isinara ang pintuan upang walang makakarinig sa kanilang mapag-uusapan. Pagkatapos parang hinahabol ang dalawa na nagtatanong kung ano ang nangyari kanina. Bakit mas marami pang B-class na kandidato ngayon kaysa sa huling 4 na buwan? At hindi lang yan, mukha pa silang mga bata sa edad lang na 11 years old, nasa light orange na ang mana core. Itinaas ni Caspian ang kanyang kamay upang manahimik ang dalawa at napasabing, naalala nyo ba kung ano ang nangyari sa Cyrus City half year ago? Nasagot naman ni Emily na yun ang unang tournament na nangyari sa pagitan ng tatlong lahi. Sinabi ni Caspian na ang karaniwang empleyado sa Adventurers Guild ay hindi pa alam ang bagay na to. Ngunit na-notified siya ilang linggo lang ang nakalipas na ang pagbabawal ng mga elf at dwarves na maging lisensyadong adventurers sa ilalim ng sapin ay tinanggal na. At kasama nga sa batch ngayong araw mga iilang representative examinee. Kaya napatanong itong si George na ang ibig sabihin ba nito na ang tatlong yon ay posibleng mga dwarves at elves? Binasa ni Caspian ang information detail ni Lucas Wikes na isang half-elf na naninirahan sa sapin. Classified naman ang information patungkol sa kapanganakan ni Lucas Wikes. Pero kung siya ang tatanungin, malamang sa malamang, ipinanganak ito mula sa isang elf slaves. Paliwanag ni Caspian na ang housewives ay matagal nang may masamang reputasyon dahil sa paggamit ng kaduda-dudang pamamaraan para sa pagpapalaki ng isang mahusay na mage para sa kanilang angkan. At si Lucas Wikes ay naiba sa karaniwan dahil napakahusay nitong gumamit ng flame affinity sa kabila ng galing ito sa lineage ng mga elf. Since sa mga elf mga lads ay wala silang affinity sa fire elements. At dagdag pa ni Caspian na na-awaken itong si Lucas Wikes sa edad lang na 8 years old na mas maaga kaysa sa karaniwang elf kapag na-awaken. At napilitan pa itong maging isang adventurer upang mas lalo pang ma-enhance ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. At ang mas malala pa nito ay mukhang umabot sa hangganan ng kanyang pamilya sa pagpapabilis ng kanyang paglago sa pamamagitan ng paggamit ng beast cores at elixirs upang ma-expedite ang kanyang growth. Sa kabilang panig naman, si Elijah Knight ay napaka-misteryoso para sa kanya dahil ayon sa kanyang file, ang kanyang pagkakakilanlan ay still unknown. Subalit pinalaki siya ng isang dwarves at siya ang isa sa mga representative ng Kingdom of Dwarves na mag-assimilate sa Human Kingdom. Napatanong si Emily kung bakit naman ito inilagay kaagad sa B-class na hindi man lang dumadaan sa test. Kaya paliwanag ni Caspian na si Elijah Knight ay kakaawikin lang few months ago. At mayroon lang itong dark red stages, ngunit sa kabila nito, may mga nagpapatunay na may kakayahan at naiiba ang batang ito at ang taong nag-sponsor kay Mr. Knight ay hindi niya basta-basta matatanggihan. At patungkol naman sa nakamaskarang augmenter sa araw na to, kung saan napalunok ng laway itong si George nang naalala ang napakamapanghamak na presensya ni Arthur na wika ni Caspian. Sa totoo lang, wala siyang idea kung sino itong si Note. Paliwanag niya na sigurado siyang si Note ay hindi representative ng isang noble family from elves or dwarves. Ngunit isa lang ang sigurado, sobra siyang na-curious kung anong klaseng tao ang willing na sponsoran ni Miss Flamesworth. Biglang nagulat si Emily nang narinig ang pangalang Flamesworth na sinisigurado niyang tinanong kung ang tinutukoy ba ni Caspian ay ang House of Flamesworth, ang sikat na angkan na kilala sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga pinakamalakas na fire attribute mage sa Kingdom of Sapin. Kaya na-realize ni George na kaya pala ang Note na yun ay napakahusay sa paggamit ng fire magic. Sinabi ni Caspian na ang impormasyon na sinabi niya kanina ay isa sa publiko sa hinaharap, kaya magtitiwala siya sa dalawa na hindi na ito pag-uusapan sa iba hanggat hindi pa magkakaroon ng formal na announcement. Kaya napa-oo ang dalawa at umalis kaagad sa office ni Caspian.
Pagkatapos, muling napamuni-muni itong si Caspian habang naalala ang Mask Augmenter na ang flame magic nito ay napaka-unique at napaka-efficient. Ngunit nagkamali ng judgment si George dahil ang nagpapahalimo sa batang yun ay ang kanyang sword art style, habang ang kanyang galaw ay medyo off nga lang, na parang hindi siya komportable sa sariling katawan. Kaya hindi niya na-imagine kung gaano ka nakakakilabot ang batang ito kapag lumaki. At dahil tinanggal na ang banning sa dalawang lahi, ang elves at dwarves ay hindi lang magiging adventurer sa kanilang kaharian, kundi magiging estudyante na rin. Kaya ang Decatan Continent ay talagang papasok na sa panibago at exciting era. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Eleanor Kingdom, kung saan mag-isang ang tumambay itong si Tessia habang may malalim na iniisip. At naalala nga niya ang pagpunta niya sa bahay ni Rhenia upang makita kung ano ang ginagawa ni Arthur sa Cyrus City. At dito'y nakita nga niya ang mga ngiti ni Arthur at Sylvie habang kasama ang kanyang pamilya. Ngunit bigla nga nakita ni Tessia si Lilia, isang bata na kaedad din ni Arthur, kaya napasipa tuloy si Tessia sa sobrang inis dahil hindi niya alam kung magiging masaya ba siya na nakita ni Arthur ang kanyang pamilya, subalit sino ang babaeng yon? Hindi kaya dumidiskarte si Art sa pamamagitan ng training? Kaya napauwi ka nga itong si Tessia habang inis na ayos din ang diskarte mo ah. Pumasok si Tessia sa kwarto na nagmamambling patungkol kay Arthur at humiga siya sa kanyang higaan habang tinitingnan ang sobrang kagwapuhan ng ating bida sa bolang kristal. At napaisip na dapat tinrato niya ng mabuti si Arthur nung nasa Eleanor pa ito. Ngunit na-realize niya na kasalanan din naman talaga ni Arthur dahil palagi siya nitong tinatrato na parang isang bata. Biglang pumasok si Verion at sinabing may good news siya para sa kanyang munting apo. Habang si Tessia ay nagulat na kaagad tinago ang bolang kristal kaya binato niya ng una ng kanyang grandpa. Wika ni Verion, mukhang gumagamit ka na naman ng orb na yan. Nasagot naman ni Tessia, anong sinabi ko grandpa na dapat kumatok muna bago pumasok? Kaya sinabi ni Verion na sang-ayon naman siyang maging grandson-in-law niya si Arthur. Ngunit sa tingin niya medyo maaga pa. Ano sa tingin mo? Kung saan napahagis nga ng maraming una nitong si Tessia na napasabing kadiri. Napaupo si Verion at sinabi na huwag nang magtampo ang kanyang apo dahil may good news naman siya na sasabihin. Nasagot naman ni Tessia, nakikinig ako. Kaya sinabi ng matanda, what if sasabihin niya na may chance si Tessia na makapasok sa school kasama si Arthur? Kung saan nagulat nga itong si Verion dahil bigla ngang naparili itong si Tessia na napauwi kang talaga, hindi ka nagsisinungaling, totoong papasok ako sa school kasama si Arthur. Biglang dumating ang mga magulang ni Tessia at sinabi na totoo ang sinabi ng kanyang grandpa dahil ang director ng Cyrus Academy ay close ties ng kanyang grandpa. Kaya napatawa na lamang itong si Verion dahil ang matandang lupa na direktor ng Cyrus Academy ay nagmayabang daw sa kanya patungkol sa isang batang Quadra Elemental Augmenter, siya naman ang nagtraining sa batang yon. Sinabi ni King Alduin na kasalukuyan silang nakikipagsundo para sa pagpapaloob ng mga younger generation ng elves, dwarves at humans sa Cyrus Academy. Wika ni Verion na sinabi sa kanya ng director na si Arthur ay plano munang mag-adventure ng 3 taon kaya kung magiging maayos ang lahat, pag dumating ang panahon na papasok na sa Cyrus Academy si Arthur, magiging senior student si Tessia kay Arthur. Kaya mas mabuting magsanay ng maigi si Tessia kasama ang kanyang grandpa dahil ito ang magiging simula ng panibagong henerasyon. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Adventurers Guild Hall kung saan napatanong itong si Jasmine kung okay lang ba itong si Arthur. Nasagot naman ng ating bida, okay lang talaga siya. In fact, sobra siyang nasisihan sa laban na yon. Kaya napatanong din itong si Arthur kung malapit ba sa isa't isa itong si Jasmine at Caspian. Hindi kaagad nakapagsalita si Jasmine at sinabing parang ganun. Dahil ang kanyang ama ay may malalim na koneksyon sa Adventurers Guild at isa na doon si Caspian. Maya-maya, tinawag na ang pangalan ni Arthur na Note. Kaya sa pagtayo ng ating bida, pinag-uusapan kaagad siya ng mga kaibigan ni Mr. Saitama. Sinabi ng babae na nasa front desk na nagpapasalamat siya sa paghihintay at in-inform siya sa naging resulta sa mock duel ni Mr. Note. At sinabi na sa ngalan ng Adventurers Guild across Kingdom of Sapin, hayaan siyang i-congratulate at i-welcome si Mr. Note. Kinuha ni Arthur ang kanyang license at mukha nga itong gold na card. At sa pag-alis ng ating bida, bigla atang nagkaroon ng 3 fans itong si Arthur. Kaya napawikan na lamang itong si Sylvie. Magsanay nga kayo mga mahihina. Napahawak si Jasmine sa balikat ni Arthur na napasabing,
Still, isa pa ring baguhan si Arthur. Subalit isa na itong adventure na kasapi nila. Kaya napatitig ang ating bida sa kanyang card habang iniisip na oo nga pala. Siya ay isa ng adventurer at sa ngalan na Note, siya ay malaya sa orihinal niyang buhay na si Arthur Lewin. Subalit sa duel niya kanina kay Caspian, na-confirm niya na marami pa siyang dapat na pagdaanan. Dapat maglaan talaga siya ng maraming oras para matutunan ng lahat sa mundong ito. Ang Beast Duel ni Sylvia at paghuhusayin pa niya ang paggamit ng mga elemental magic. Biglang nabangga si Arthur sa kanyang paglalakad, kaya humingi siya ng sorry. Ngunit ang nabangga niya ay itong si Eleha Knight. Ang isa sa mga examine sa araw na to na inilagay sa birang na hindi man lang sinusubukan. Nasagot naman ni Eleha na ayos lang siya. Subalit may biglang nagsalita na napauwi kong mukhang magkakakilala na kayo kaagad ha. At ito nga si Lucas Wikes kasama ang kanyang bodyguards at maids na napatanong kung may meeting ba para sa mga B-class na dapat niyang malaman. Sinabi ni Arthur na bakit naman niya sasabihin sa mga batang malakas mag-tantrum. Kaya inis na sinagot ni Lucas si Arthur na huwag maging mayabang dahil lang sa nagkataon sila na magkapareho sila ng class. Dahil kahit pareho sila ng rank, ang isang commoner na katulad mo ay laging nasa ibaba. At huwag mong kalimutan yan. Kung saan binangga niya si Arthur bago lumabas sa Adventurers Guild Hall. Kaya napaisip ang ating bida na napaka-typical naman ng pag-uugali ng batang to. Napatanong si Jasmine kung ano ang nangyari. Nasagot naman ng ating bida, may kausap lang siya. Ngunit biglaan na lamang itong nawala. Kaya napatanong si Arthur kung ano ang susunod nilang gagawin. Kukuha ba sila ng quest sa bulletin board o baka may nakuha na ito? Tugon ni Jasmine na sa skills ngayon ni Arthur, kung kukuha sila ng quest ay magsasayang lang sila ng oras. Kaya may naisip siya na ibang bagay. Lumipat ang eksena sa malaking portal at hinarangan nga sila ng mga guards dahil ang pagpunta daw ng Beast Glades ay kailangan ng permit o license. Kaya ipinakita ng dalawa ang kanilang Adventurers Guild license at kaagad pumasok sa gate. Maya-maya napunta na ang dalawa sa Beast Glades, isang napakalawak na kagubatan na may maraming mana beast sa lugar. At habang naglalakad, napansin ni Arthur na parang peaceful ata ang lugar na ito para tawaging Beast Glades. Kaya paliwanag ni Jasmine, nakaka-arrive lang nila mula sa outpost ng Grand Mountain. Kaya ang area na ito ay explore na. Dagdag pa ni Jasmine na ang mga lower class adventurers ay ginagamit ang lugar na ito para magsanay o di kaya mangunguha ng mga ingredients para sa kanilang quest at ang liquid na napuproduce ng mana beast na yan ay ginagamit sa mga potions at elixirs kaya lagi talagang may quest sa kanila. Kaya habang naglalakad, napaisip si Arthur kung tutulungan ba nila ang taong to. Nasagot naman ni Jasmine na hayaan mo na lang yan dahil isa lang yung build character. Biglang may napansin si Sylvie, isang fox mana beast. Kaya kaagad niya itong tinalunan at nagtataka itong si Arthur kung ano ang gagawin ni Sylvie. Nasagot naman itong kakainin niya ang fox na ito upang lumakas. Sinabi ni Jasmine na mukhang excited si Sylvie sa wildlife leaking mana at tinanong niya si Arthur kung susundan niya ba itong si Sylvie. Nasagot naman ng ating bida, hindi na. Kaya naman niya itong ma-sense ng malinaw gamit ang kanilang band. At paliwanag ni Jasmine na since ang Beast Glades ay mas denser ng mana level sa paligid, ang range ng link sa pagitan ni Arthur at Sylvie ay mas malayo. Kaya sinabi ni Jasmine na magmadali na sila dahil ang kanilang unang stop ay aabutin ng isang araw at mas mapanganib kapag maabutan sila ng gabi. Kaya mabilis na tumakbo itong si Jasmine gamit ang kanyang wind elemental affinity na sinabi kay Arthur na dapat makahabol ito sa kanya. Habang ang ating bida ay napaisip na parang nararamdaman niya ata ang pakiramdam ng mga magulang na tinitingnan nila ang kanilang mga anak papunta sa school for the first time. Habang naalala ni Arthur ang mga sweet moments nila ni Sylvie na magkakasama. At sa pagkakataong ito, mukhang kailangan muna nilang mag-separate upang lumakas. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!